Sigurado kung di mo mahuhulaan itong pangnegosyo recipe na gagawin natin gamit ang saging at kamote. First step muna na gagawin natin dito is itong paggawa ng dough. Bali hindi ito ordinary dough na combination lang ng flour at tubig. Dahil this time, sasamahan natin yan ng saging na saba para mas masarap yung dough mixture na magagawa natin. Di na din tayo dyan maglalagay ng asukal since matamis naman na po yung saging. Bali imamash lang natin yung saging dyan. Then saka natin yan lalagyan ng paunti-unting all-purpose flour hanggang sa maging dough itong mixture. Di na din tayo dyan maglalagay ng tubig mga mi. Sapat na kasi yung katas ng saging para mabuo yung dough natin. Bali sa paggawa nitong dough, nakagamit tayo dyan ng 3 saging na saba at 1.5 cup ng harina. After nga ng ilang minutong pagmamasa natin dito, eto na yung resulta. Takpan lang natin yan at itabi muna. Dito naman tayo sa kamote. Bali nagpakulo na pala ako dito ng tubig sa paglulutuan natin. Then saka ko dyan i-steam itong mga kamote hanggang sa lumambot. After ng ilang minutong pag-i-steam, lumambot na ng husto itong mga kamote. Hahanguin na natin yan, then babalatan. Pagkabalat, pwede na natin yan durugin gamit ang tinidor. Then pagkadurog na nitong mga kamote, pwede na natin ilagay dyan yung iba pang mga ingredients na gagamitin natin. Maglalagay na tayo dyan ng 2 kutsarang asukal, 1 pack ng powdered milk, 1/4 teaspoon ng ubi food coloring, at half tablespoon ng margarine. Then sa kahaluing maigi. Shoutout ko lang pala itong 4 nating solid viewers na nagpapabate. Hello po sa inyo Ma'am Andrea Arevalo at Ma'am Joy Quijada na kapwa nanonood sa Nueva Ecija, Ma'am Patricia Celedonio ng North Caloocan, at si Ma'am Josephine Pundar ng Cavite. Maraming salamat po lagi sa panonood mga madam ko. Matapos nga nating mahalo yan, eto na yung resulta. Eto na yung ipangpapalaman natin mamaya sa gagawin natin. Prepare ko na din po pala muna itong breadcrumbs na pangkukot natin. Bali hahaluan ko lang yan ng konting cheese powder, then saka hahaluing maigi. Pwede naman pong wala ng cheese powder mga mi. Optional lang naman po iyan. Then pag okay na, proceed na tayo sa assembling. Bali meron lang ako ditong medyo malaking plastic na paglalaparan ng ginawa nating dough. Papahiran ko lang yan ng mantika, then saka kumuha ng dough at ilagay dito. Tiklupin ang plastic, saka palaparin ng dough gamit ang rolling pin. Bali itong ginagawa pala natin is empanada mga mi. Pero kakaibang empanada ito kasi saging yung dough at kamote naman yung palaman. Pagka-flatten ng husto ng dough, lagay na natin yung nagawa nating kamote mixture dito. Maglalagay na din ako dyan ng hiniwa-hiwang saging na saba. At syempre, mas masarap yan kung may keso. Kaya maglalagay din ako niyan. Then saka naman natin yan marahang ipo-fold tulad ng ginagawa natin dito sa video. O diba mga mi? Parang style Ilocos empanada ang pagkakagawa natin. Diniinan lang natin yung dulo para ma-close maigi. Then saka naman natin i-cut yung excess na dough sa dulo. After nyan, gagamitan ko lang yan ng tinidor para may konting design naman yung dulo niya, diba? Then once matapos, transfer na natin yan sa breadcrumbs for coating. Dito nga mga mi, nakagawa tayo ng 8 pieces na medium empanada. At this point, lulutuin na natin yan sa mainit na mantika. Medyo madaming mantika ang kailangan natin dito mga mi. Kailangan kasi na deep fry ang pagkakaluto natin dito. Lulutuin lang natin yan ng ilang minuto sa medium heat until golden brown and crispy. And once ganun na nga, pwede na natin yung hanguin isa-isa. And there you have it mga mi. Ready to serve na itong mabenta at super sarap na saging kamote empanada na sure akong maiibigan ng mga customer mo once na matikman nila ito. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na din gumawa nito.